Mga Batang Maynila, kilalanin po natin ang ating mga kasama mula sa Yorme's Choice. Yes! Sabi ko nga yes! Ayun na. Yun ang naging simula ng laban niya at ng labang ko. Pero kay Mayor, iba. Iba yung pagiging tatay niya sa lungsod ng Maynila. Oo. Ano ako, namawis ako. Doon pumapasok yung quote ni Yorme. Yes. Lahat tayo dito, pantay-pantay. Yes. Ba't ka sumama kay Yorme? Hindi niya ako iniwan. Kayo nagkikwento eh. Diba? Sinubukan niya kung ako ay sa kanya, right there and then, tinaas ko kamay niya. Ibang klase yung mayor natin, sobrang hands-on. Si Yorme, walang tinitignan sa tinititigan. Bilang ama ng syudad, meron kang agad-agad na iniisip. May bisyon, di ba? Kaya steady lang kayo dyan sa Gedli para sa kwentuhang may kwenta. Tuwing Biyernes ng gabi sa kwentuhang Derechahan with Yorme's Choice. Together, we will make Manila great again. Manila, God first. Mga Rema at mga Repa, welcome sa Kwentuhang Derechahan with Yorme's Choice. Ako po si Congressman Carlo Lopez, ang batang tondo ng Distrito 2 na makakasama ninyo ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa Gedli para sa Kwentuhang may kwenta. Ako po si Congressman Carlo Lopez, nakapagsilbi po ng halos 12 taon sa Distrito 2. Simula ng 2007 hanggang 2010, ako po ay naging konsehal. At pamula naman po ng 2010 hanggang 2019, ako po ay nakatapos ng aking pagiging congressman sa Distrito 2. Sa loob po ng panahon na yon, isang karangalan ko na makapagsilbi sa aking distrito. Galing po ako sa pamilya ng mga lingkod bayan, simula pa ho ng aking ama na si Congressman Jim Lopez, ang aking tiyuhin na si Mayor Mel Lopez at ng aking lolo po na si Honorio Lopez. Nung panahon ng pandemya, kahit na magkatunggali ang aming pamilya nung panahon na yon, nagulat ako dahil nagpadala ng food packs at nakarating dahil nung mga panahon na yon, talaga namang napakahirap ng kalagayan. Kaya nung dumating sa amin yung food pack ko ni Yorme, nagulat ako at nagpapasalamat ako sa ginawa ni Yorme sa buong Maynila. Bukod po dun sa mga food packs na pinadala, lalo na ngayon na naririnig ko ang mga sinasabi ni Yorme na mga nagawa niya, nagulat ako dahil sa loob ng panahon ng pandemya, hindi ko expected na mapagawa niya yung napakaraming paaralan, hospital, at lalo na yung binabanggit niya dun sa May Luneta na napagawa niya ng halos 55 days or even less. Kaya ako'y humahanga sa kanya dahil sa loob ng mga panahon na yon, nagulat ako na ang dami niyang nagawa, maraming nagawa para sa Batang Maynila. Napansin ko na ang mga programa ni Yorme at ang mga proyekto niya ay talaga namang may saysay sa experience ng mga taong bayan. Hindi lang basta may magawa si Yorme, kundi talagang makabuluhan at nararamdaman ng tao. Yan ang importante sa isang leader ng ating pong minamahal na Maynila. Sa loob ng 9 na taon na pagiging congressman, yung mga ginawa ko ay sinimulan ng aking ama na si Congressman Jim Lopez. Pinagpatuloy ko ang kanyang mga sinimulan at alam ko na ang mga sinimulan niyang programa at proyekto ay talaga namang may saysay din at makabuluhan sa Distrito 2. Kapansin-pansin po ang proyekto na alam nating simula pa noon hanggang ngayon nararamdaman na natin. Ang mga kalsada na halos wala ka nang mapili ngayong kalsada na para pagawin. Ang mga barangay hall na sinimulan din ng ama ko at pinagpatuloy ko. Ang mga health centers na nung araw ko konti lang at ngayon naman naparami na, ngunit kumonti na naman uli. Kaya po plano ko na dagdagan uli ang mga health center dahil kagaya ng sinabi ni Yorme, yan ay mga lugar na kung saan sa unang pangangailangan ng tao, nandiyan yan sa tabi ng kanilang barangay o ng kanilang komunidad. Ako din ay marami
marami pang nagawa tungkol sa mga pang-medical, sa mga scholarship na ngayon ay wala na, sa mga educational assistance. Dahil gusto kong i-focus ang aking pong tulong sa edukasyon dahil yan po ay importante. Ang edukasyon po ng taong bayan ang makapagbibigay ng lunas sa maraming problema ng ating distrito o ng ating mga kababayan. Ako po ay nakapagpatuloy ng isang paaralan na tumutulong sa pangkabuhayan. Halos 7,000 po ang nag-graduate dito po sa pangkabuhayan na ito. Meron po ditong mga kurso na nakatulong sa ating mga kababayan. At sa mga alternative learning system naman, sinuportahan ko yan. Ang mga magulang ng mga estudyante natin sa mga paaralan, sinuportahan ko yan. Nung araw, ang tawag dyan, GPTA. Ngayon, SPTA. Tungkol naman sa mga daycare centers, sinuportahan ko ang mga teachers ng daycare. Kasi gusto ko, ang mga bata pa lang ay marami nang nagagawa ang ating gobyerno. Dahil yan po ang magiging pundasyon ng ating pong mga kabataan hanggang sa lumaki sila. Diyan nila makikita ang kahalagahan po ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kalikasan, at pagmamahal sa ating bayan. Hindi lang ho yun. Marami pa ho tayong napagawang mga covered courts sa loob at sa labas ng mga paaralan na hanggang ngayon po ay ginagamit pa. Kaya nga sinabi ko kanina, ang mga ginawa ko may saysay. Dahil simula pa noon hanggang ngayon, ang mga tao nakikinabang. At sa mga nasabi kong yan, gusto kong ipagpatuloy pag ako po ay pinalad na maging congressman muli. Sa larangan po na edukasyon, gusto ko rin hong idagdag na kami po ay nagkaroon po ng National Library na sinimulan ng aking ama. Yan po ay iisa lamang sa lahat ng mga distrito sa buong Maynila. Dahil alam ko na ang ama ko gusto talagang matuto ang mga kababayan natin sa pagpunta sa mga library at para magkaroon ng sapat na kaisipan, sapat na kaalaman ang mga tiga Maynila at ang mga tiga Distrito 2. Para sa mga karagdagang pananaisip ko, inyong lingkod po ay nakapagpagawa ng flood control projects. Nagsimula po yan sa aking ama na si Jim Lopez. Pinagawa ho niya yung pumping station sa May Bitas sa tulong po ng pondo ng mga Hapon. Humiling po siya ng pondo ron. At nung panahon na yon, nung nagawa yon, mapapansin po natin na sa lugar ng Gagalangin, nung araw, pagka merong high tide, baha na yan. Ang mga tao, hirap na hirap. Pero nung nagawa yon, guminhawa ang buhay po ng mga tiga Gagalangin. At sumunod naman po doon yung bandang Hermosa, yung sa Abukay. Pinagawa rin ng ama ko yon. Dahil nga ho, ang laki ng problema ng baha sa Maynila. At nung panahon ko naman po, pinagawa ko naman po yung pumping station sa Hermosa. Ngunit ang problema, nung natapos ako bilang congressman, hindi pa ho natatapos yung proyekto. Kaya ho nagtataka ako, nabitin at hindi ho umaandar at nag-ooperate ang pumping station dyan sa Hermosa sa loob ng 5 taon na wala ako. Pero kung ako'y papalarin, mababalik, sisiguraduhin ko sa inyo na mapapatakbo natin yan para ang baha pamula Arpapa, pamula Espanya, dadaan pa yan ng 4th District, yan po ay hihigupin ng pumping station sa Estero para ho makatulong ho sa mga kababayan natin sa Maynila. Yung pong paaralan ng Honorio Lopez Institute na nawala na po dito sa Tayuman, sinikap ko ho na bago ako matapos na magkaroon ng paaralan na yan. Ito po ay napunta sa loob ng Tutuban. Nandiyan po ang mga paaralan, nandiyan po ang silid-aralan. Dahil nung panahon ho na yan po ay nag-ooperate, talagang marami ho talagang natulungan ang ating mga kababayan. Yung hindi nakatapos ng formal education, na ipagpatuloy nila ang informal education sa pamamagitan ng Honorio Lopez Institute. Nakapagpag-graduate po tayo dyan ng halos 7,000 graduates na hanggang ngayon ho, nagpapasalamat pa rin ho sila sa aking ama at sa inyong lingkod dahil sila po ay natutuwa at gumanda ang kanilang buhay. Yung mga magulang ng mga bata na nag-aral dyan ay tuwang-tuwa. Kahit ho ibang magulang, sila na rin ho ang nag-aaral. Meron pa nga hong mga senior citizen. Meron pa nga hong mga guro na nag-aaral dyan sa computer. Kaya ho, pipilitin kong maibalik yan. Dahil yan po ay nawala. Dahil gusto ko ng mga kababayan natin sa Tondo ay magkaroon ng opportunity para makapag-aral at gumanda ang kanilang buhay. Yang mga daycare, imbis na madagdagan,
nanatili lang na kokonti. Kagaya ng sinabi ko kanina, yan ay nagbibigay po ng magandang pundasyon sa ating mga kabataan. Kaya pararamihin ko pa ho yan. At hindi lang ho daycare centers. Naisip ko hong gumawa ng mga senior care center na kung saan ang ating pong mga lolo't lola ay magkaroon ng lugar para pwede nilang kunin ang mga serbisyo para sa matatanda. At yung mga estudyante ng ating pangkabuhayan na paaralan ay pwede silang maggupit doon, pwede silang mag-massage therapy doon sa mga lugar na yon. At yung mga vitamina at mga gamot na itutulong ng ating Yorme, pwede nating padaanin doon. Kaya malaking bagay na magkaroon tayo ng senior care sa ating distrito. Yan ho ang mga dahilan kung bakit gusto kong bumalik ng pagsisilbi bilang congressman. Sila ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para bumalik at ipaglaban ang Tondo. Gusto kong kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat kay Yorme dahil naalala niya ako imbitahin na masama sa kanyang grupo. Nung kami ay nag-uusap, halos 3 oras kami nag-uusap noon, na ikwento niya ang kanyang mga nagawa at ang mga pangyayari kung bakit nagkaroon ng agwat ang kasalukuyan at si Yorme. Nung nalaman ko, sabi ko sa kanya, sige, dahil yan ang ginawa sa iyo, laban ako kasama mo. At nakikita ko sa kanyang pananalita ang kanyang katapatan, kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho, ang kanyang liderato. Doon pa lang sa pag-uusap namin, kaya ako ay na-inspire na sumama sa kanya at sabi ko sa kanya, Yorme, hanggang dulo, sasamahan kita. Tutulungan kita hanggang ikaw ay nagsisilbi, hanggang marami kang natutulungan at pinagaganda mo ang Maynila, nandyan ako sa tabi mo. Yorme, tumatagal ang panahon, bagamat tayo ay nagsama lamang ngayon sa sandaling panahon, habang tumatagal na nakakasama kita, ako ay humahanga sa iyo, sa iyong kagalingan, sa iyong pagmamahal sa taong bayan, at ang taong bayan, ang batang Maynila ay minamahal ka, lalong-lalo na ang ating mga lolo't lola, dahil hindi mo sila pinabayaan. Kaya naman, kung ako ay papalarin, kasama mo ako dyan, Yorme, magbibigay ako sa iyo magandang mga opinyon, mga suhestyon para lalo pa nating mapaganda ang Maynila. Alam ko naman na gusto mo, ang nakapaligid sa iyo ay mga taong magiging tapat sa Maynila, mga taong may gustong mapaganda ang buhay ng Maynila. Kaya nandito ako, tutulong ako sa iyo, Yorme, na mapaayos natin, mapaganda natin. Dahil yan din ang panaginip ko para sa Maynila. Panahon pa ng ama ko, panahon pa na estudyante ako, gusto ko maganda na ang Maynila. At alam ko that you will make Manila great again. Coffee or tea? Coffee. Morning person or night person? Night person. Sing or dance? Sing. You're my peace of mind in this crazy world. Okay na yan. Formal suit or barong Tagalog? Barong Tagalog. Formal speech or casual chat? Casual chat. Work in Congress or work in the field? Work in the field. Happiness or chocolate? Happiness. Matalino or maganda? Both. Meeting over lunch or meeting over breakfast? Meeting over lunch. Getting stuck in an elevator or stuck in traffic? Stuck in traffic. Debate with your rival or debate with your spouse? Debate with a rival. Beach vacation or staycation? Staycation. Favorite spot sa District 2? Favorite spot sa District 2. Halos lahat naman dahil mahal ko ang District 2. Pero syempre, ang pinakamasarap na puntahan mo yung bahay mo sa District 2. Pero lahat po, pwede nating puntahan at favorite ko. Best time for happiness? Best time for happiness? Siguro when you are at peace. Siguro pag mahilig lang ako manood ng TV at makinig ng music. Yun siguro yung happiness and being with your friends. Yun po, yun po. Best time with your Miss Joyce? Best time with your Miss Joyce, of course. All the time na kasama ko si Yorme,
Nag-e-enjoy ako kahit paulit-ulit niya sinasabi yung speech niya. Nag-e-enjoy talaga kami at natatawa pa rin ako. At natutuwa ako na nakikita dahil nasa harap kami ng stage. Natutuwa ako nakikita yung mga reactions ng mga tao sa kanyang sinasabi. At alam po naman na may saysay lahat at importante at makabuluhan yung mga sinasabi ni Yorme. Yun ang best time ko with Yorme. Siguro yung unforgettable moment, yung time na unang-una kami nag-usap, inimbitahan niya ako sa telepono at nung nagkita kami, yun yung hindi ko makakalimutan dahil yun ang naging simula ng laban niya at ng laban ko. So tingin ko yun ang importante sa lahat na panahon na isinama niya ako, inimbita niya ako na makasama niya. At naramdaman ko sa sarili niya na kailangan niya ng mga mabubuting tao para sa kanyang laban. So, yun ang pinaka maaalala ko sa oras na kasama ko si Yorme habang buhay. Mula po sa Yorme's Choice, kami po ay lubos na nagpapasalamat, lalong-lalo na sa Distrito 2. Makakaasa po kayo ng aming grupo kasama si Yorme at ang inyong lingkod ay magsisilbi ng tapat na may talino na merong malasakit para sa Tondo. Mahal namin ang Tondo, sinimulan pa yan ng aking ama at gusto kong ipagpatuloy ang simulain ng aking ama at ng lahat ng mga nauna pa sa akin. Sila ay nagpakamatay para sa Tondo, kaya yan po ang kailangan nating gawin. Kami pong mga leader ay dapat pong tumulong sa mga kababayan natin sa Maynila at sa Tondo. Muli po, ako ay humihiling ng inyong tulong na sana maibalik niyo ako bilang congressman ng Distrito 2. Ibabalik po natin ang mga nawala. Ibabalik po natin ang tulong. Ibabalik natin ang karapat-dapat sa Distrito 2. Kung ano para sa Distrito 2, yun ang ibibigay natin. Ang nawalang serbisyo sa edukasyon, sa pangkalusugan, ibabalik po natin lahat yan. At sana po, tulungan din ho ninyo ang aking mga kasamahan na mag-straight po tayo. Huwag po nating bigyan ng kalaban sa konseho si Yorme. Dapat lahat ho makakatulong sa kanya para mabilis ang aksyon sa Maynila. At marami tayong magagawa sa Maynila pag mabilis ang aksyon. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkaisa po tayo, mga batang Maynila. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno Dumagoso, Chi Atienza, Congressman Carlo Lopez, at ang buong Yorme's Choice ng Distrito 2. Together, we will make Manila great again. Manila, God first. Meron kang agad-agad na iniisip, may bisyon, di ba? Kaya steady lang kayo dyan sa Gedli para sa kwentuhang may kwenta. Tuwing Biyernes ng gabi sa Kwentuhang Derechahan with Yorme's Choice. Together, we will make Manila great again. Manila, God first. Hello sa ating mga Rema and Repa. Welcome dito sa ating Kwentuhan Diretsahan kasama ng Yorme's Choice. Ako po si Apple Nieto, ang Apple of the Eye nyo ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa Gedli para sa Kwentuhang May Kwenta. Sino nga ba si Apple Nieto? Si Apple Nieto ay pang-apat sa 8 magkakapatid at ako ay may asawa na, may 3 na rin akong anak at ako ay isang batang San Nicolas at ako ay almost 18 years din na nilbihan sa aming distrito at yung 12 years na chief of staff ng aking kapatid at yung 6 years doon ako ay nagsilbing konsehal sa aming distrito sa 3rd District of Manila. At syempre, sabi nga kapag sa Distrito 3, kapag sinabing sino si Apple Nieto, isang singer si Apple Nieto. Gusto nyo ba ng isang sample? Bibigyan ko kayo kahit kasi ayaw nila. Minsan sinasabi ko sa aking mga kadistrito, kahit ayaw nyo mag-sample, magsasample ako. Pero minsan natataon talagang may sample, kaya bibigyan ko kayo. Siyempre, bubuelo tayo konti para maganda yung ating boses. Ayan. Ayoko sana na ikaw ay mawawala.
mawawasak lamang ang aking mundo. Ayan, mas marami pa yan kapag bumababa ako sa aming distrito. Kaya yan, dyan ako kilala, magaling na singer. At syempre magaling din na konsehala. Ano nga ba ang na-experience ko kay Yorme Isko nung panahon ng pandemya? Grabe yung leadership ni Yorme nung panahon ng pandemya. Hindi yata tumigil ang paggogobyerno ni Yorme sa lungsod ng Maynila. 24/7. At isa nga sa naalala ko nung panahon na yon, yung minsan pinatawag niya yung mga konsehal niya para mag-update sa kung ano ba nangyayari sa lungsod ng Maynila. Parang nagulat ako kay Yorme. First time ko nakita nakapambahay look lang si Yorme nung panahon na yun pala. Doon na pala natutulog si Yorme sa lungsod ng Maynila, sa City Hall mismo. Kaya nakakatuwa na talagang hindi niya pinabayaan ang lungsod ng Maynila. At isa nga, actually si Yorme maraming nagawa na proyekto nung panahon ng pandemya. Pero isa ito sa paborito at isa lagi kong naririnig sa kanya na sisiguraduhin niya daw na walang magugutom na mga batang Maynila sa lungsod ng Maynila. Totoo naman, talagang hindi nagutom ang mga taga-lungsod ng Maynila dahil unlimited food box ang dumating sa bawat pamilya. At pabiro nga laging sinasabi ni Yorme, yung iba nga nabebenta na online. Ayan yung mga isa sa naaalala ko kay Yorme na hindi tumigil ang paggogobyerno pagdating sa lungsod ng Maynila. Ano nga ba ang mga naging programa ko sa Distrito 3? Actually, hindi pa ako tumatakbong konsehal noon. Nagsimula ang aking proyekto sa Apples Champurado. Apples Champurado na kung saan ibinababa natin to sa buong distrito. At hanggang sa binigyan ako ng pagkakataon na maglingkod sa ating distrito, tinuloy ko yung Apples Champurado. At syempre, yung ating mga constituents, kapag binababa ko ito ng mainit na panahon, hinahanapan nila ako ng wala ba dyan pampalamig, Ma'am Apple? Ate Apple. Kaya yung pag sinabi kong feeding program, meron akong apples champurado, meron akong apples ice scramble. At syempre, ang iba pang proyekto na ginawa natin, meron tayong pangkalusugan na proyekto. Meron tayong malakihang medical mission na ibinababa sa ating distrito. Meron tayong dental mission. At syempre, nung panahon ng pandemya, isa si Yorme sa naging inspirasyon ko. Kaya hindi rin ako tumigil sa pagbaba ng proyekto. At ang isa ngang proyekto natin dito, ito yung ating libreng basic maintenance na gamot para sa ating mga senior. Pero nung panahon na binaba ko yung libreng basic maintenance na gamot, hindi lang pala senior natin ang nangangailangan nito, kundi yung mga parang nasa 30 years old pataas, meron na rin pala nagme-maintenance. Kaya binuksan natin ito para sa lahat. Meron tayong libreng losartan, metformin, amlodipine, simvastatin, vitamin B complex para sa mga nerves ng ating mga senior at mga kabataan na nangangailangan nito. At nakakatuwang ibalita sa inyo, nung nakaraang buwan na ikutan na natin ang 123 barangays na kung saan monthly ay libre na nilang makukuha ang kanilang basic maintenance. Hindi na kailangan gumastos dahil yung ipambibili nila ng kanilang basic maintenance, pwede nilang ipang-parlor or ipang-date nila. At syempre, hindi lang pangkalusugan ang meron tayo. Meron din tayong programang para sa ating mga apples bulilit. Ito yung apples storytelling na kung saan, kahit hindi ako magaling magkwento, talagang pinipilit kong magkwento sa ating mga apples bulilit na patungkol sa kahalagahan na habang bata pa lamang kayo, marunong na kayong magtipid dahil bawal ang waldas. Tama ba? Bawal ang waldas. Dapat lagi tayong may naiipon na pera. Kaya naman, every time na pagtapos kong magkwento sa kanila, meron akong binibigay sa kanila na maliit na alkansya na kung saan maipaparamdam ko doon sa bata na magkasama kaming nag-iipon. Nag-i-start kaming mag-ipon. Lagi ko nga binibiro sa mga apples bulilit. Pag napuno natin yung ating alkansya, meron na tayong pambiling bahay at lupa! Why not, diba? Bahay at lupa. Kaya naman natutuwa rin yung mga
magulang na nabigyan ko ng alkansya. Dahil alam nyo, nung panahon ng pandemya, may mga nag-post sa akin, may mga nag-tag. Dahil doon sa alkansya, nakabili sila ng bigas. Dahil binuksan na nila, napuno na nung bata, binigay nung bata sa nanay niya yung alkansya, binuksan at kumbaga nairaos nila yung ilang araw nila dahil doon sa alkansya na yun. Kaya nakaka-touch talaga. At syempre, meron din tayong mga Oplan Iwas Dengue. Meron ako isang paborito na proyekto ko. Ito yung Community Engagement and Immersion. Ano yun? Ito yung nakikipagkwentuhan ako sa aming barangayan. Kumbaga kung saan maraming tao na sumasali ako sa kanilang kwentuhan. Nakikipagmaritesan ako. Pero maritesan with the heart. Siyempre para wala tayong kaaway. Ayun, kung gusto ko lang makipagmaritesan, ano bang nangyayari sa aming barangay? Ano ba nangyayari dito sa barangay na to? Ano ba nangyayari dito sa iskinita na to? Kumbaga doon ko nalalaman, kailangan pala. One time nga nagpunta ako doon sa, nakipagkwentuhan lang ako. Parang kinocomplain ng isang ate natin na, Ma'am, ano ba dito? Lagi na lang may nagnanakawan kasi walang ilaw, madilim, lalo na kapag gabi. Ay, may solusyon ako dyan. Kasi ang isa sa problema niya, ma'am, paano pag naglagay kami ng ilaw dito? Lagi na lang kami nag-aanuhan na sino magbabayad ng kuryente. Kaya sabi ko, may solusyon tayo dyan, Mariko. Lagyan natin ng solar lights para pailawan natin yan. At natutuwa naman ako every time na dumadaan ako doon. Kumbaga, yung isang problema nila na solusyonan natin, na nakakatuwa iyon. At doon, talaga mo kapag nakipagkwentuhan ka doon, malalaman mo, ito pala yung kulang. Ito pala yung wala na dito. Ito pala yung kailangan ng city na gawin doon sa komunidad na yon. Kaya ito yung isa sa paborito ko na proyekto na ginagawa ko na. Kumbaga, marami ka nang nalaman mo pa yung kung ano yung pangangailangan ng bawat isa. Bakit ko naisipan tumakbo na congresswoman sa aming distrito? Bakit hindi? Dahil alam ko na marami pa akong magagawa para sa aking mga kadistrito at yung mga nasimulang kong proyekto nung ako ay konsehal, panigurado na mapapalawak ko ito. Mayroon naman tayong experience pagdating sa kongreso. Sabi ko nga ako ay naging chief of staff ng aking kapatid nung siya ay congressman pa lamang at ako ang minsan nagsasuggest sa kanya na ito yung kailangan natin gawin. Nagawa ko yun ng unang term ng aking kapatid dahil marami akong sinuggest na nagawa na nakikita ko pag pumupunta ako sa mga eskwelahan, nakikita ko, ito yung pinalano namin ng aking kapatid. Yung eskwelahan na pinatayo ng national government, ang laking tulong sa ating mga estudyante yan. 11 schools para sa ating mga estudyante sa 3rd District. Bakit si Yorme? Bakit hindi naman si Yorme? Ang galing kaya ng leadership ni Yorme pagdating sa lungsod ng Maynila. Napakita naman niya yan nung panahon ng pandemya. Hindi tumigil ang paggogobyerno sa lungsod ng Maynila. At syempre, ang bawat batang Maynila naman, syempre gusto natin ng isang matatag na leader. Pag sinabi mong matatag na leader, si Yorme Isko yun. At syempre, pag si Yorme Isko, alam ni Yorme Isko ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Alam ni Yorme Isko kung ano ang kailangan ng lungsod ng Maynila. No. Nakakawa. First time ko to. Grabe, nakikita ko lang to sa YouTube. Ano yan? Yes. Nalalaman ng mga kadistrito ko. Pero minsan nagsasabi ako totoo. No. Yung nararamdaman ko yung promise ng mawis ako. Hindi, baka wala, pero wala, promise. Ano yan, meron akong box ng lahat ng nagbigay sa akin, lalong-lalo na yung mga apples bulilit natin na kahit yung bracelet, hikaw binibigay, nakatago yan. Promise yan, mga apples bulilit. I know, no. No talaga. No naman. Nararamdaman ko na yung naramdaman ni Vice G.
Ay, parang inalala ko. Siguro mayroon pagkakataon. Kabataan days. Charot. Kabataan days. Yes. As in, minsan magsa-cellphone ako gumagano na. Yung cellphone nahulog sa mukha ko. Ang sakit. Kakatikto. Ay, hindi totoo. Yes. Secret. Pero nung ano ko noon, unang term ko yun. Kaya yang ako sa sumunod. At hindi nang alig daw si Kong, sabi sa lie detector test. Walang nangyari. O baka hindi na-absorb ni lie detector test natin. Nobody's perfect. Siguro nag-yes. Naglayak. Pero yung ano naman po yun na, white lies lang. Kasi minsan talaga gusto mong pabatain yung edad mo eh. Parang si Vice G. Pero wala pa. Pero it's just a number. Kailangan lagi lang tayong happy para lagi tayong bata. Yes, nangyari naman talaga. Hoy, kayo rin ha. May pagkakataon na hindi rin kayo naliligo pag umaalis. Tulad ngayon, di ako naligo. Joke lang. Siyempre, minsan mahirap i-balanse yung yung oras sa pamilya at sa paglilingkod natin. Kaya siguro, yes, mahirap. Kasi mahirap pero nagagampanan ko pa rin ang pagiging ina at asawa ko sa pamilya ko at pagiging anak ko sa aking mga magulang. Kaya, yes, mahirap. Oh my God. At least, alam mo pa ako gumagano, no? Gumagano, no? Kuryente ako. Ay, ibig sabihin, superwoman po kayo at handang-handa pa kayo para sa kongreso. Ay, yes naman, handang-handa tayo. Kaya kong pagsabayin ang pagiging lingkod bayan, pagiging anak, ina, asawa. At syempre, ina sa lahat ng ating mga kadistrito. Kaya, handa kayo. Handang-handa na si Apple Nieto. Ay, lagi akong natutuwa sa suporta ng ating mga kabarangay. As in, super, lagi kong nararamdaman yung pagmamahal nila. Every time na bumababa ako sa kanila, yung hug nila, yung hug ko sa ating mga mommies, ay grabe, lalo na sa mga apples bulilit natin. Sobrang nakaka-happy. At ramdam ko, minsan one time nga yung pumunta ako sa aming kabarangay, tuwan-tuwa siya dahil nabigyan ko siya ng basic maintenance na gamot na hindi niya na kailangan bumili. Kaya sabay hug ko sa kanya, hindi ka talaga bibili, mommy. Kaya, yes, naluha talaga ako as in. Naluha kayo? Pero nakaka-tense to lie detector na to. Hindi lang naluha, na-inspire pa kayo. Oh yes. Tapos na ang ating lie detector test, mga kadistrito, mga batang Maynila. Grabe, nakuryente ako ng buong pagkatao ko. Mga batang Maynila, maraming salamat sa panonood ng aking segment sa Kwentuhan Diretsahan kasama ng Yormes Choice. Yun, para sa aking mga kadistrito, District 3, samahan niyo po ako. Samahan niyo ako na matupad ko ang aking mga pangarap para sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa ating laban. Ang laban ko, laban ninyong lahat. Sa mga taga-Distrito 3. Magkaisa po tayo mga batang Maynila. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno Domagoso, Chi Atienza at ang inyo pong lingkod, Apple Nieto at ang buong Yormes Choice. Together, we will make Manila great again. Manila, God first! Kung paano ko yung simulan. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap. May sakit o wala. Butante o hindi. Bakit ko inisip na isama sa polisiya, butante o hindi? Bakit?
Kasi inabatan ko na yung posibleng mangyari. Bakit? Yung matanda, patuloy na tatanda, at tatanda at magkakasakit. At pag nagkasakit, nahihirati sa karamdaman for 6 years. 6 years, hindi na botante, tama mali. 2 eleksyon ang hindi nakaboboto, tama mali. Pero buhay pa. Humihinga pa. Tao pa. Mamamayan pa ng lungsod ng Maynila dahil sa walang boto, walang pensyon. Wow! Lupit nyo, Ten. Tatanda din sila. Una-una lang yan. Mauna na sila. Masakit yun eh. Kaya nga hindi nyo napansin, ngayon kayo nakakita, alam naman natin sa gobyerno, may kinikilingan lagi. Alam naman natin pare-pareho yan. Pero kita ninyo, pinagpantay-pantay ko. Ayan, middle class, pero bakit? Eh, magbibigay ka rin lang naman. Huwag ka na makasakit ng damdamin ng iba. Ito, masakit sa lahat. Halimbawa, asawa mo, inaaruga mo. May sakit eh. O, inaalagaan mo, binibigay mo yung pagmamahal hanggang sa huling hininga niya. Dahil lang sa hindi nila mapakinabangan sa politika, wala ng programa. I mean, let's put that in the right perspective. Eh kung magulang nyo pa yun, 90 anyos, 95 anyos, eh dati-rati nakatatanggap. Dahil wala nang pakinabang. Scratch ka na. Tay, totoo ba? Wala na rin yung gatas na issue. Totoo ba talaga to? Totoo ba yung sinabi nyo kanina, pilitan daw ng stick o? Galit talaga sa inyo. Yung binibigay ko, gatas, para lumakas kayo, binigay sa inyo, diabetes. Tay, totoo ba wala na rin yung brown rice sa black rice? Alam niyo ba yung story ng black rice? Napagalitan pa ako ng matanda dyan. Ikaw, hindi mo na kami mahal. Pero matanda yun, ilab na labis, for this food sa akin yun. Yung binigay mo sa amin, bigas, ulit pa. Maitim na, makunat pa, mahirap pang lutuin. Siyempre, I have to explain. Hindi naman naintindihan. First time nakatanggap eh. Sabi ko, Nay, yan po ang pinakamasustansya ng bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Ganun ba? Ang itim eh. Sabi ko talagang ganun. Nay, totoo ba yung cake naging cupcake? Totoo? At alam niyo, nung isang araw, nagtanong-tanong ako, marami daw hindi na nakakatanggap. Delayed. Wala. You know, Nay, Tay, you know what's ironic about the situation? The irony of this, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. So what I mean is, alam nila ang dahilan. Alam nila ang purpose. Alam nila lahat yun. Bakit? Kasama ko sila gumawa nun eh. Why change it? Bakit kailangan pagdating sa senior, babawasan mo, pahirapan pa? Minsan pa, wala pa. Pero kung makagasa tayo ng Zumba, linggo-linggo, milyon-milyon sa Roas Boulevard. Kung makagasa tayo ng Passion Shoe sa City Hall, milyon-milyon. Pero pagdating sa matanda, our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.